Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Sa lahat po ng mga nakakapanood ng aking video na ito, mga ka-Green Thumb, tayo po ay nagbibigay ng mga tips tungkol po sa pagtatanim po ng atsal. So ngayon mga ka-Green Thumb, sa mga hindi pa po nakasubaybay sa aking channel, kung meron po kayong mga tanim na katulad po ng ganito, ay panoorin nyo lang po yung akin pong mga bagong upload, kasi dito po tayo nakatutok ngayon. Yung atin pong mga content simula nung tayo po ay nag seed sowing hanggang sa pag land preparation, pagkabit po ng plastic mulch, paglalagay po ng basal, pati rin po sa pag drenching. So ang resulta ng ating mga ginawang mga video nung nakaraan, ito na po siya mga ka-Green Thumb. Tayo po ay mag-a-update. So ang edad nito mga ka-Green Thumb ay 26 days na po siya mga ka-Green Thumb. Ang variety nga pala nito ay Emperor. So ito yung resulta ng atin pong pinakaunang drenching. Ang edad po niya ay 26 days, pero isang beses pa lang tayo nag-drenching kasi meron naman tayong basal na 1846. So sa hindi po nakasubaybay nung aking huling video mga ka-Green Thumb, ang pataba po na ginamit natin dito ay Unique 16 at saka 1846. So yung tungkol po sa ratio, kasi baka hindi nyo po napanood yung aking huling video, ano? Ang ratio po natin ay 25 na lata ng sardinas sa Unique 16 at saka po sa 1846 ganun din, 25 na lata ng sardinas din. So yun po yung tinunaw natin at nilagay natin sa 200 liters na tubig. Yung gamit po namin yung kulay blue na drum, 200 na liters po yun yung laman. Kaya ganun po yung atin pong ratio, 1:1. 25 na lata ng sardinas po, dalawang uri ng pataba yun. So may isi-share ako sa inyo mga ka-Green Thumb kung sino po yung mga naglilipat tanim pa lang dyan. Kasi sa seedling po kasi natin, meron po siyang true leaves at meron din pong false leaf. So binanggit ko lang yung dalawang yan kasi yan po kasi yung ginawa naming guide sa mga nag-transplant dito. Itinuro ko po sa kanila kung saan yung true leaves at saka nasaan yung false leaf, kasi yun po yung mag-guide sa atin para magkakaroon po tayo ng isang posisyon sa bawat puno. So isi-share ko sa inyo mga ka-Green Thumb, narito po sa pinakaibaba itong atin pong false leaf. Nagkakaroon po siya ng side shoots, pero yan ay tinatanggal natin yan. Mag-i-schedule lang tayo ng araw kung kailan natin gagawin yung pag-pruning, kasi ngayon ay hindi po maganda na mag-pruning kasi medyo basa-basa yung dahon, medyo may mga pag-ulan. So tungkol nga pala doon sa posisyon na binanggit ko kanina, tinanggal na natin yung kanya pong full sleeve. Yan. Yung full sleeve ay nakatutok po rito pa labas. Yun po yung guide namin sa amin pong mga nagta-transplant dito. At yung kanya pong true leaves ay nakatutok naman papunta doon sa linya. Ito rin po yung isang true leaves, nakatutok din po papunta doon sa linya. Nakahilira po yan. Isang posisyon po ito lahat mga ka-Green Thumb. Although hindi talaga perfect talaga lahat, pero ganun talaga yung atin pong ginawa na paraan. So bakit natin ginawa yon mga ka-Green Thumb, na tayo po ay pati yung full sleeve ay tinitingnan natin kung saan natin ipoposisyon. Dahil pag nag-pruning po tayo mga ka-Green Thumb, ay ginagawa po namin dito ay selected lang po yung pagpo-pruning namin mga ka-Green Thumb. Kasi ito pong dalawang side shoots na ito,
dito sa pinakaunang true lips na nakahilira, nakatutok papunta roon. Ito po yung atin pong iniiwan pag tayo po ay nagpruning. Hindi po natin yan tinatanggal mga ka-green thumb. Itong pangalawa pong pangalawang true lips, ito po, ito. Yan. Ito tinatanggal po namin ito. So papakita ko mga green thumb kung paano. Yan. Kung meron po kayong mga pruning tools, yon mas maganda po na gamitan nyo po ng gunting, pruning tools. Ito rin bago magway, inuubos namin yan mga green thumb. Bago magway. Lahat po ng nilalabas dyan na side shoots, bukod doon sa pinakaibaba, yung sa may pinakaunang true lips. So ganyan na po yung mangyayari mga ka-green thumb. Tanggalin na rin natin itong para mas makita ninyo yung side shoots mga ka-green thumb. Tanggalin na rin natin para mas makita nyo po yung side shoots. Yan. So ang posisyon po niya ay nakaganyan mga ka-green thumb. Kasi ang purpose po niyan, pag naglalagay po tayo ng trellis, ay makakaber po ng trellis itong atin pong side shoots. Dito po yan dadaan yung trellis natin. Kahit dito tayo sa ibaba kasi nalaki din ito. Minsan humahabol nga ito dito sa pinaka first Y na branches, itong mga unang side shoots. Doon yan lumalabas sa una ding true lips. So kaya itinuturo ko yan mga ka-green thumb kasi ganito po yung pamamaraan ng pruning natin. Meron po tayong dalawang side shoots na tinitira. Yan. Yan na po ay yan, okay na yan, ganyan pruning. Wala po tayong top pruning. Side shoots pero selected lamang mga ka-green thumb. Kasi yung nagwaway pruning mga ka-green thumb ay nilalahat po ito, pati po itong dalawa na ito. Ayan. So ganun po yung posisyon mga ka-green thumb. Para po pag naglagay tayo ng trellis, itong ating side shoots ay hindi po nalapat dyan sa plastic mulch. Kasi kadalasan po kasi yung mga bunga niyan ay lumalapat po sa plastic mulch, ano? Yan. Kaya katulad po dito sa kabila, ganun pa rin yung posisyon mga ka-green thumb. Ayan. Ito yung pinakaunang side shoots. Ito rin sa kabila. So ang technique lamang nito mga green thumb, itong kanyang full sleeve ay dapat nakatutok dito palabas. Ito. Yan. Para yung kanya pong true lips ay nakahilira po yan. Para pag lumalaki na yung kanya pong mga side shoots ay nakakabir po siya sa atin pong trellis. Ganyan po tayo mag pruning mga ka-green thumb. Ayan. Wala po tayong Y pruning. Sayang po yung sayang po yung ibang side shoots na yan. Kasi tinatawag nila itong sucker branches. Sinisip-sip po kasi nito yung mga nutrients na nilalagay natin. Kasi nakafocus sila doon sa Y. Nagwa-Y pruning sila. Pero sa atin, hindi natin yon nilalahat. Yung iba naman ay nagtatap pruning. Pero mas hindi natin yung ginagawa, yung top pruning. Kasi pinuputol yan dito. Ayan. Kinakat nila dito sa dulo. Tapos yung lahat ng side shoots dito sa mga true lips ay yun po yung inaalagaan nila. So hindi po natin yun ginagawa. Depende po sa inyo mga green thumb. Pero para sa akin po kasi pagka nag-top pruning tayo ay madidilid po yung atin pong tanim ng isang buwan. Kasi ito nagdadala na po ito ng bunga. Ito, magwaway na po ito. Yan, may mga bulaklak na yan. Pag pinutol mo yan, ito na yung aantayin mo. Yung lahat ng mga side shoots dito na nalabas. Wala pa po yung bunga. Kaya madidilid po yung atin pong tanim ng isang buwan. So, shoutout nga pala sa kasama natin sa Kambagahan, Mr. Al Narciso. Boss, paki-pick up na lang po yung inyo pong guano sa bahay. Yan. So
sa sa Upaka TV rin. Shout out mga ka-Green Thumb. Isa ring kapatid natin sa Agama Islam na vlog tungkol po sa kanyang tanim. Yun, napasok po siya ng anthracnose. Mga ka-Green Thumb, yun ay mahirap po talaga yung ganong sakit. So ang sikreto ko lang dito sa akin farm mga ka-Green Thumb, kasi pangatlong tanim ko na to ng atsal. Ang tungkol po sa prevention, kasi alam natin na yun yung pinaka the best. So paano gagawin yung prevention? So ang sa akin dito mga ka-Green Thumb, para makuha natin yung 50% na prevention para sa ating mga tanim, ay dapat laging malinis pati yung mga kanal. Walang damo. No? Ito may mga pailan-ilan ng malilit na damo sa susunod na linggo nito. Ito ay gagamasan na namin ito mga ka-Green Thumb. Dapat laging malinis para maiwasan natin yung pagkalat ng mga sakit, yung mga insekto. Diyan kasi yan tumitira sa mga damo, yung mga insekto. Pati rin yung mga fungus. Dadami yan pagka maraming damo. Kasi malumigmig yung yung mga damo na yan. Mas lalo na pagka laging maulan. Diyan yan. Ayan, maglalabasan po yung mga fungus. Tungkol naman sa mga insekto, pag nag-spray po tayo dito sa atin pong tanim, kasi yung ini-sprayhan natin yung atin lang tanim hindi natin ini-sprayhan yung mga damo dyan sa pinakapagitan. Pag nag-spray tayo dyan, nakaamoy na yan sila, posibleng magtatago lamang dyan sa sa mga damo. Pagka medyo expire na yung inyong lason, babalik yan dito sa inyong mga tanim. Pero pagka malinis mga ka-Green Thumb, pag nag-spray tayo, wala silang ibang pupuntahan dyan pa rin sa unahan sa atin pong mga tanim. Kasi ni-sprayhan natin lahat yung mga puno. Yan. So yun yung mga prevention natin mga ka-Green Thumb tungkol po sa insekto at saka mga fungus. Dapat laging malinis yung atin pong taniman. So pag nagawa natin na laging malinis yung ating area, nagagawa na natin yung 50% na prevention. So sana mga ka-Green Thumb, itong aking video ay makakatulong po sa inyo para nang sa ganun ay pag may mga tanim po kayo, mahilig kayo sa tanim, at sa mga nagbabalak, mga baguhan dyan, sana ay makakatulong po sa inyo itong akin pong mga ina-upload na video. So marami na po tayong in-upload mga ka-Green Thumb tungkol po sa land prep nito, sa pag-install po ng ating plastic mulch, sa atin pong basal, sa atin pong pinakaunang drenching mga ka-Green Thumb ng pataba. So yun lang po muna mga ka-Green Thumb, at mag-a-update ako sa sunod sa inyo sa sunod na mga araw. Nang sa ganun po ay makatulong naman po ako sa inyo, at ganoon rin po sa akin pong YouTube channel, makakadagdag na rin kayo sa akin pong watch hour, at saka po sa aking mga subscriber. Kung sino pong hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo mga ka-Green Thumb, lalong lalo na po pagka kayo po ay mahilig sa pananim. Yan, sana makakatulong ang aking mga video. Yun lang po muna mga ka-Green Thumb. Assalamualaikum, happy farming po sa inyong lahat.